Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Simulan natin ang panonoorin nating balita sa araw na ito ng good news. No, bakit ko sinabing good news? Kasi mga kapatid, ayon dito sa isang balita, kinumpirma ng Philippine Navy ang posibleng pagbibigay ng Japan ng mga bagong barkong pandigma, mga kapatid, no? Ayan ha. Sabi rito sa DZRH News, Philippine Navy kinumpirma ang posibleng pagbibigay ng Japan ng mga, meaning hindi isa, pwedeng dalawa, pwedeng mas marami pa, no, ng mga barkong pandigma. No? So wala pa man, no? Ay maraming salamat na agad sa Japan, no, sa bansang Hapon. Oo nga pala, may bago akong music video na nilabas. Ang title nun Hapon ay isang love story na ibinase namin noong panahon ng World War II. No, sana mapanood nyo yun kasi sa mga hindi nakakaalam, marunong din po ako mag-rap. Alright, so balik tayo ulit dito mga kapatid, no? So ayan na nga, Philippine Navy kinumpirma ang posibleng pagbibigay ng Japan ng mga bagong barkong pandigma, mga kapatid, no? Maraming salamat sa Japan. So eto mga tol, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Philippine Navy kinumpirma ang posibleng pagbibigay ng Japan ng barkong pandigma. Galing ha? Detalye na balita mula Galing talaga, no? kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Bumabawi ang Japan. Actually mga kapatid, no, bagamat nagkaroon ng pagkakasala ang Japan sa bansa natin, hindi lang naman sa bansa natin, marami pang iba, no? Pero tapos na kasi yun eh. 1942 to 1945 o tapos na nung 1945 dahil talo na sila ng ng Amerikano, mga tol eh. Lahat ng nangyaring yun mga tol ay pinagsisihan na ng Japan at saka ibang mga tao yun kesa sa mga tao ngayon. Hindi na natin dapat pang ipasalo sa kanila yun. Total mga tol, nandirito na tayo sa mundo nga dapat nga kapayapaan ang pinapairal natin. Ewan ko bakit yung ibang bansa gusto pa rin ng kaguluhan eh. Pero kung patuloy nating titignan ng nakaraan mga tol, hindi tayo makakahakbang pausad. Kasi may mga ibang Pinoy, may mga ibang Pilipino ayaw nilang makipag-ugnayan sa Japan dahil nga daw dun sa mga nangyari nung nakaraan. Nung mga panahon na tayo'y sinakop ng mga Hapon. Pero iba kasi ngayon kaysa dati. Hindi nga tayo sinakop ng mga China, ng Chinese pero tignan nyo ginagawa nila sa atin ngayon. Kuya Angel, kinumpirma ng hukbong dagat ng Pilipinas na kasado itong magsagawa ng inspeksyon para sa transfer o posibleng paglipat pa ilang barkong pandigma mula sa Japanese Maritime Self-Defense Force. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Arcos, inibitahan sila ng Japanese Ministry of Defense para sa joint visual inspection ng mga Abukuma class na destroyer escort. Abukuma, yun ang pangalan, Abukuma class destroyer. Nakadisenyong nabanggit na naval assets para sa anti-submarine at anti-ship warfare na nakalinya umano sa mga nais makuha ng Philippine Navy para sa proteksyon ng maritime domain ng bansa. Nabatid daw wala pang barkong destroyer ang Pilipinas na mayroon lamang mas maliliit na frigates at corvettes. Sabi ni Arcos, pagpapadala ng mga eksperto ang bansa para suriin ang mga barko bago magdesisyon ng hukbo sa posibleng pagkuha sa mga ito. Wow! Wow, no? Syempre made in Japan to mga tol at ginamit to ng kanilang hukbo, syempre. No, makakatiyak tayo ng mahusay ang teknolohiya nito, mahusay ang pagkaka-build nito kasi diyan tumatak ang made in Japan. Pag sinabing made in Japan, mabigat, matibay, 'di ba, solido, no? Eto mga kapatid, medyo ako mismo na-excite 'di ba? Magkakaroon tayo ng mga barkong pandigma na ibibigay sa atin ng bansang Hapon. Tatay sa initial na report, 6 na unit ng destroyer escorts 6? Wow, 6! ang kasadong ibigay ng Japan sa Pilipinas sa ngalan ng nagkakaisang layuning panatilihin umano ang kapayapaan dito sa rehiyon. Ngayon, comment ka sa ibaba kung ikaw mismo ay natutuwa. Kung ikaw mismo ay nagpapasalamat sa bansang Hapon dito sa kanilang kabutihang loob, no? 6 mga tol, no? Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Alright, no? So, ulitin natin mga kapatid, wala pa man, i-inspectionin pa lang yan ng ating hukbo. Siyempre, kung okay pa, kung pwede pa,
'Diba? Kasi syempre kahit na magandang loob yan ng Japan, pero bago natin tanggapin, tingnan muna natin kung mapapakinabangan, kung malaki ba yung ating gagastusin pa para ipagawa, kung may mga ano pa, may mga problema, baka malaki ang gagastusin, yung tipong singhalaga na parang bumili ka na rin ng bagong barko, 'di ba? Pero again, maraming salamat pa rin sa Japan, no, sa kanilang pagbibigay o posibleng pagbibigay ng barkong pandigma, mga barkong pandigma, mga tol, no. Ito'y destroyer, 6, no? So yan, syempre after nitong balitang to, mga tol, dako tayo sa iba pang balita mula naman dito sa 24 oras. Tila ba isang comedy? Etong panawagan ng China, mga tol, o ng kanilang ambassador to the Philippines. Bakit ko sinabing parang comedy, mga tol? Intayin nyo na lang. Pakinggan na lang natin, mga kapatid, kung ano ang kanilang panawagan. Sabi rito, China hinikayat ang mga kabataang Pilipino na labanan ng misinformation. Sabing ganon, mga tol. Well, totoo naman. Magandang magandang panawagan yan. Kasi ang problema, mga tol, ang mga Pilipino sa panahon natin ngayon, wala naman nagbago. Kahit dati mahilig sa chismis. Ngayon, mga tol, tila baga tamad magsuri muna pag nakarinig sila ng ganitong klaseng balita, kahit na medyo kaduda-duda pakinggan, pinapaniwalaan na agad, no? Sabi rito, sa gitna ng pagdiriwang ng diplomatic relations ng Pilipinas sa China, iginiit ng China ang pag-iral ng maayos na dialogo sa pag-ayos ng sigalot at tinikayat pa ang mga kabataang Pilipino na labanan ng anilay misinformation o maling balita. Well, hindi tayo magbabalita, panonoorin natin ang balita, magbibigay tayo ng opinion, reaksyon at komentaryo sa balita. Alright? Sa gitna ng pagdiriwang ng diplomatic relations ng Pilipinas at China, iginit ng China ang pag-iral ng maayos na dialogo sa pag-ayos ng sigalot at hinikayat pa ang mga kabataang Pilipino na labanan ng anilay misinformation o maling balita. Alam nyo, agree ako doon sa sinasabi ng China. Diba? Maayos na dialogo para lutasin ng sigalot. Pero dapat yan sinasabi nila sa sarili nila. Kasi ang Pilipinas, nakikipagdialogo ng maayos. Hindi tayo gumagamit ng agresibong aksyon, hindi tayo gumagamit ng dahas. Sila yung gumagawa nun eh. So dapat yan sinasabi nila sa sarili nila. Nakatutok si JP Soriano. Nakasalalay raw sa mga kabataang Pilipino ang kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at China. Nakasalalay sa mga kabataan kasi syempre sila yung mga susunod na leaders, sila yung susunod na mga politiko, diba? Sila yung mga susunod na pwedeng maging tau-tauhan o susunod na pwedeng maging lumaban para sa karapatan ng ating bansa. Yan ang laman ng pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xiliang na binasa ni Chinese Minister Councilor Wang Yulei. So wala si Wang Xiliang, nagpadala lang ng mensahe. Dagdag ni Wang, bagaman hindi raw maiiwasan sa magkapitbahay na magkaroon ng pagkakaiba, dapat daw piliin parati ang maayos na pag-uusap sa halip na komprontasyon. Yun naman pala eh. No? Sabi niyang ganon, hindi maiiwasan sa magkapitbahay ang pagkakaiba. Oo, pero kailangan parehong magkapitbahay susunod sa batas. Diba? Kasi halimbawa na lang, mga tol, dalhin natin to sa mas maliit na scale. Diba? Halimbawa, nakalagay na nga sa batas o nakalagay na nga sa regulations o sa ordinansa, one-side parking lang. For example, one-side parking lang. Merong araw, Monday to Friday, kaliwa, TTHS, no? MWF kaliwa, TTHS kanan lang dapat magpaparada. For example, sa kalye. Kasi may mga ganun dito sa amin may ganun one-side parking lang. Merong isang kamote, nagparada sa harap mismo ng isa pang kotse, di sisikip ang daan. Diba? So sisitahin ngayon, bakit ka dyan magparada? Tapos siya pa yung matapang. Siya na nga yung mali, siya pa yung matapang. Doon nagkakaroon ng problema. Ang mga magkapitbahay doon nagkakaroon ng sigalot. Oo, merong nangyayari talaga yung mga pagkakaiba. Pero kung ang parehong magkapitbahay marunong sumunod sa batas, wala sanang problema. O balik ulit natin dito sa ating bansa. China, Pilipinas, magkapitbahay tayo. 'Di ba? Pareho tayong merong inaangkin na teritoryo at inaangking soberanya. Pero paano malulutas 'yan? 'Di ba? Kailangan nating kilalanin, kailangan nating sundin yung pareho nating pinagkasunduan. Ano yun? UNCLOS, di ba? Nakapirma sila, nakapirma Pilipinas. Dapat pareho tayo nagkakasundo dyan.
Kaya nga United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan eh. Nakapirma sila dyan, signatory state sila dyan eh. Oh. Bakit hindi nila kinikilala? Bakit patuloy nilang iginigiit yung imbentong linya nila? 'Di ba? Yun ang problema eh. Di sana nung una pa lang hindi na nila pinirmahan yan. Sabi rito, he emphasized that it is inevitable for neighbors to have some differences but the key lies in choosing dialogue instead of confrontation. Sino ba nagko-confront palagi? 'Di ba? Sino ba yung matapang lagi nakala mo sumusugod lagi? Namimigay tayo ng mga krudo sa mga maliliit na mangingisda, bigla na lang tayong lalapitan, iwawater cannon, ipagtatabuyan. Sige nga, asa ng dialogue dun? At pagsasaayos sa halip na palakihin pa. Sino man nagpapalaki? Di ba sila lang din naman? Ang Chinese Embassy, Sabi nga nung isang defense secretary Lithuanian ba yun? Lithuanian? Diba? Ang lakas daw mang-gaslight ng China. Totoo naman eh. Ang lakas nila mang-gaslight mga tol. Napakagaling nila mang-gaslight. Hikayat ang mga kabataang Pilipino na pagtagumpayan ang mga anilay misinformation o Ito, hindi misinformation to. Nakikita natin yan sa mga balita, nakikita natin yan. Local, international news, ipinapakita yan kung paano tayo winawater cannon ng mga barko ng China. Diba sabi nila dialogo. Paano magkakaroon ng dialogo kung inuunahan na agad nila maging agresibo? Babanggain yung barko natin, babanggain yung ating mga vessel tapos iwawater cannon nila. Napaka-dangerous nun. Maging sa eroplano mga tol, tinuturing nila na airspace nila yung ibabaw ng Baho de Masinloc. 'Di ba? Agpapalipad tayo ng eroplano para sa domain awareness, pero tignan niyo ginagawa nila, nagpapalipad ng flare, pinagpapakawala ng flare na delikado kasi pag napunta yun doon sa hélice na mga propeller ng ating mga eroplano pwedeng mag-cause ng ng sakuna, di ba? O tingnan nyo, asa ng dialogue dun. Ang lakas nilang manawagan ng dialogue kaysa palakihin ng sigalot pero sila naman yung nagsasagawa ng mga maling gawain. maling balita at makita raw ang tunay na kwento ng kanilang bansa. Walang sinabi ang embahada kung ano ang maling impormasyon tungkol sa China ang tinutukoy nila. Dati nang iginigiit ng gobyerno ng China na teritoryo nila ang halos buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea, base raw sa kanilang 10-dash line map. Sa nakalipas na mga taon, nakapagtayo ang China ng mga istruktura sa artificial islands na binuo nila gaya ng Mischief Reef sa West Philippine Sea. Which is ipinagbabawal din ng international law. Kahit pa nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling Asa ng maling balita doon na sinasabi nilang misinformation? na nagsasabing walang basihan ang punto ng China at kinatigan ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Wala pang tugon kaugnay dito ang Department of Foreign Affairs. Kaya tama lang sa mga kabataan, labanan ng misinformation. Ano yun? Misinformation ng China. Yun ang labanan ninyo. Pero kamakailan lang mariing inalmahan ng gobyerno ng Pilipinas ang pinakabagong kaso ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa maliit na barko ng BFAR. Asa ng dialogo na sinasabi nila. 'Di ba? Asa ng dialogo? Sa isang bahagi ng West Philippine Sea. Ang Kung nila sabihing AI lang 'yon. kanilang mga pahayag sinabi sa mga ginagawang pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at China na inorganisa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industries Incorporated. Dinaan pa sa isang contest sa social media ang panawagan sa mga kabataan. From this competition, we Alam nyo, nating against mga kapatid sa ganito. Matagal na nating kaibigan ng China, 'di ba? Pinakamatandang Chinatown sa buong mundo is inandirito sa atin, sa Binondo mga tol. Yan ang pinakamatandang Chinatown. Matagal na nating kasama ang China. Wala naman tayong problema sa kanila dati, 'di ba? Unti-unti habang palakas ng palakas ang kanilang armada, ang kanilang military mga tol. Unti-unti nang lumalabas kung ano talaga yung layunin nila. Kasi nagsimula lang naman mga tol yung 9-dash line, 10-dash line nila. 1947, kung di ako nagkakamali, 19 ganyan. Basta ganun lang, 40s lang nagsimula yan. Iginigiit nila yan. Dati mga mangingisda natin, wala namang problema dati. Ang ingisda sa Baho de Masinloc. Nagsimula lang naman nilang makontrol yan yung 2012.
Tiruin mo bagong-bago lang mga tol, 2012 lang naman nila nagsimulang angkinin yan at talagang hindi na nila binitawan, hindi na nakapasok dyan yung ating mga mangingisda. Ngayon kung titignan mo, sino nagsisimula ng kaguluhan dito? Wala nang iba, sila lang naman talaga. We have seen the beauty of diversity with our youth participants from different backgrounds, cultures, and experiences who express their viewpoint on Philippine-China diplomatic ties. Para sa GMA, Di ba? Kitang-kita, sila naman talaga ang gumagawa ng kaguluhan eh. Sinasabi nilang misinformation, labanan. Tama, labanan yung misinformation nila. Di ba? Sinasabi nila kailangan dialogo kaysa confrontation para hindi na mag-escalate. O di dapat sabihin nila sa sarili nila yan kasi sila yung marahas eh. Sila yung agresibo eh. Sila yung nananakit eh. Biruin mo mga crew, mga PCG, BFAR, di ba? Hindi naman sila nagpunta sa dagat para mangharas eh. Hindi naman sila nagpunta sa dagat para maghamon eh. Nagpunta sila doon para sa isang humanitarian mission. Ano yun? Tulungan yung mga maliliit na mangingisda. Para hindi na mabawasan yung kaperanggot na kinikita nila sa mga bentang isda nila, hindi na nila mabawasan pa para pambili ng krudo, binibigyan na sila ng krudo ng BFAR, ng PCG. Pero anong ginagawa ng mga Chinese Coast Guard? Winawater cannon, pinagtatabo yan sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Diba? Exclusive economic zone. Sino ba nagtakda nun? Sino ba ang nagsabing meron tayong exclusive economic zone? Imbento ba ng Pilipinas yun? Diba UNCLOS ang may sabi nun? Nakapirma sila, nakapirma tayo. Napagkasunduan na yan, 1982. Ba't hindi sila sumusunod? O diba? Yun ang problema. Kaya kitang-kita ng mga kabataan Pilipino, sila talaga ang problema rito eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.